Ang pagkain daw na ito, makakatulong sa paglalabing-labing ng mag-asawa? Gamit ang manipis na tali, hinuhuli nila ang tila ahas na ito sa dagat. Makamandag kaya yan? Ano kaya itong tila dalawang ahas na nagtutuklawan sa dagat? Ayan ba? Alam ko yan eh. Baka kasi yan. Pero mapanganib daw kung kakainin. Dito sa nursery Masbate City, hindi raw pang nursery ang Maritesan. Tungkol sa lamang dagat na bakasi na sagana sa lugar. Simulat sa pool ay nakatira na kami malapit sa tabing dagat. Ang nagiging libangan namin ay ang pumunta ng dagat at manguha ng mga lamang dagat. Masarap na lasa at malinamnam din. Bukod daw sa masarap, wala nang ibang alam si Marites tungkol sa bakasi. Di bali, kami na magbabalita sa iyo ng latest. Ang bakasi na kung tawagin sa Ingles na Richardson's Moray ay isang uri ng moray eel. Opo, hindi ahas. Isa itong isda na kabilang sa pamilya ng mga igat. Kadalasan itong nauhuli sa mababaw na bahagi ng dagat o sa may reef areas. May pagkakaiba raw ito doon sa pangkaraniwang igat na kilala ng marami. Kumpara sa ibang igat, ito ay maliit lamang na klase na umaabot lang ng lampas. Isang talampakan ang haba. Ito ay may konting butik-butik na balat kumpara sa ibang igat na makukulay at ang ba naman ay natural brown lamang. Ang bakasi ay purely marine. Tulad ng ibang moray eel, wala rin kaliskis ang bakasi. Kaya ang pangdepensa at proteksyon nila, meron silang malaway na mucus sa katawan. Kada mong aram ko yakin. Ito nga raw ang dahilan kaya challenging ang pangunguha ni Marites ng bakasi para sa kanyang content. Ang ginagawa namin ay binibingwit to tapos pinapalo din para hindi na makatakas. Mahirap kasi itong hulihin, madulas ang balat nito. Pero ang mas juicy na trivia dyan, hindi lang daw tiyan ang nabubusog ng isdang yan. Ang bakasi ay nakakapagpaganda raw ng sex life ng mag-asawa. Ang pagkain daw kasi nito ay nagpapalakas ng libido o sex drive ng lalaki kaya tinatawag din itong 4 months Viagra. Totoo kaya? Papakita ko sa inyo, halika. Halika, silipin niyo. Halika dito ka, halika, silipin mo. Anong tawag dyan? Ahas. Hindi ahas yan. Igat. Igat. Okay. Igat po. Oh. May kasabihan, ang igat daw maganda para sa mag-asawa. Anong masasabi mo? Ayun. Mailap ang asawa pag madulas ka. Pag ang igat madulas, mailap ang Mahirap asawa. hawakan. Mahirap hawakan. Gusto mo hinahawakan mo yung asawa mo? Lagi. Lagi. Para hindi makawala. Ayan. Nakakadagdag ng sex life. 26 years na akong kasal at may 3 anak. Ang paniniwalang ito, marahil daw ay nagmula sa ilang cultural traditions kung saan sinasabing may aphrodisiac properties ang laman at mantika ng igat. Ang masasabi naman ng eksperto, Sa protina na nagpapalakas ng ating muscle, sumusuporta din po ito sa hormone production at nagbibigay ng stamina. So itong mga bagay na ito ay mahalaga sa pagtatalik. Ang mga minerals naman po kagaya ng zinc ay mahalaga sa testosterone production at sperm quality. While yung selenium na nakukuha din natin somehow sa utak ng mga isda ay sumusuporta naman po doon sa tinatawag natin na sperm motility at overall reproductive health. para sa mga mag-asawang lalantak ng bakasi dyan, papakitaan tayo ni Marites ng tamang paghuli. Ito ay kalimitang ginagawa naming pamimingwit kung mataas ang tubig dagat. Ang ginagamit namin dito ay ang umang o hermit crab. Pero pag mababa naman ang dagat o low tide, kalimitan ito ay makikita namin sa pagbabaliktad ng mga bato o kaya'y lumot. Ganito guys, ganito po oh. Yan. Marami po kasing bakasing nagtatago dito. Ito pa yung umang. Binibiyak to para makuha ang laman ng umang. Dili, wala nagyuwa. Ihampas kasi pag nakawala to mahirap na tong makuha. Tingnan nyo yung ipin niya, matatalas. Masakit din to kapag nakakagat. Bago naman tayo paglutuan ni Marites, pag-usapan natin ang takot ng iba na kumain ng bakasi sa pangambang may lason daw ito. Sabi ng iba, pwedeng maging mapanganib ang pagkain ng moray eel dahil sa posibleng toxins na kinukuha nila sa kanilang diet. Totoo nga kaya ito? Kung ganun man, bakit marami pa rin ang kumakain nito? Maliit pa ako ay kumakain na kami ng bakasi. Kaya hindi naman kami nalason. Yung tinatawag natin na
Biardiscus toxisus na nabubuhay sa mga coral reef area. So itong mga dinoflagellates na ito ay nakakain ng mas maliliit na mga isda na eventually kinakain po ng mas malalaking isda kagaya po nitong ating bakasi. Ito ay nagdudulot ng tinatawag natin na ciguatera fish poisoning. Upang mabawasan ang risks ng toxins, bumili lamang ng sariwa at agad itong iluto. Kaya sana lamang po ang pagbili ng malalaking igat upang masiguro na hindi pa gaanong naiipon or nag-bioaccumulate po ang toxins. Huwag din pong kainin yung thigh, yung bituka at ulo ng igat dahil dito po usually naiipon yung mga ciguatoxins. Sinisiguro naman daw ni Marites na natanggalan ng bituka at nalinis ng tama ang bakasi bago nila ito iluto. Hugasan na po namin itong mga nakuha naming bakasi. Lalagyan ko po ito ng asin para matanggal ang dulas nito, himas-himasin po. Ang luto natin para sa pananghalian. Ipapaksiw ko muna to bago gagawin kong adobo sa gata. Ito na pong gagawin kong panggata para sa pinaksi kong bakasi. Marites, isa lang mo na yan. Ilagay na ang star of the putahe na bakasi. Lalagyan ko po ito ng suka para matanggal ang lansa. Sibuyas, luya, at ang sili, kunting asin. Lalagyan ko po ito ng kunting tubig. Tatakpan ko muna ito ng ilang minuto para maluto. Malapit ng maluto, lalagyan ko na ito ng kakanggata. Lalagyan ko na rin pala ito ng tanglad. Tapos, ang pampasarap. Pwede nang ihain na tikman. Sarap! Hindi lang daw pang mag-asawa ang igat na yan. May malaking benepisyo rin yan para sa buong pamilya. Masarap po siya, malinamnam. Di basta panglasa kasi kadalasan ng luto nito paksiw ngayong gata namin. Mataas at madina ang bakasi, kaya naman nagpapalakas ito ng katawan. Sa mga bakasi nga pala, salamat. Dahil kahit papaano ay nakakalibre kami ng pang-ulam sa araw-araw. Sa pagkain ng mga hindi pangkaraniwang laman dagat, hindi maiwasan ang napakarami nating baka. Pero tulad ng bakasi, nandyan naman ang mga haka-haka. Basta naman niluto ito ng tama, ang mga benepisyo, sure na sure, at wala nang baka. Dami mong alam, Kuya Kim. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasanang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ng mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral. Dito lang sa Ang dami mong alam, Kuya Kim! Dapat Kayo Rin.